kasama ni Fredo si Berbola? At sinabi niya ng harap-harapan kay Jezebel na si Berbola ang iniibig niya. Paano nangyari yon? Alam ko may ginawang masama si Berbola kay Fredo. Dahil wala siya sa tamang pag-iisip. Jezebel, bakit ba pinapagtanggulan ko rin si Fredo? Akala ko ba wala ka ng ibang nararamdaman sa kanya kundi puro galit? Tanggapin mo na. Tanggapin mo na na hindi ka mahal ni Fredo. Pero Erebus, bakit si Berbola pa? That girl cannot stay here! Dad, mahal ko si Berbola. You hardly know her, Fredo! Saan mo ba nakilala ang babaeng yan, ha? At magmula na dumating yan sa buhay mo, kung ano-ano na kababalaghan ang nangyayari sa'yo. I want her out of my house! Hindi ko alam. At wala akong pakialam kung bakit si Berbola ang pinili niya. Ang mahalaga sa akin, ikaw. Lagi ka nalang sinasaktan ni Fredo. Simula nung nakilala mo yung lalaking yan, wala lang siyang nadulot sa buhay mo kundi puro pasakit at pahirap. Kailan ka bang matatauhan, Jezebel? Kung aalis ako, sasama sa akin si Fredo. I'm warning you, Fredo. Oras na umalis ka ulit kasama ang babaeng yan, hindi na kita mapapatawad. Kalimutan mo ng magulang mo ako. I will disown you. At hindi na ako darating para tulungan ka oras na may mangyari sa'yo. Tama si Erebus. Doña Guada, ibig sabihin pa sumasang-ayon kayo kay Erebus? Kakampi mo ko, Isabel. Sinuportahan ko ang pag-ibig mo kay Fredo. At ang alam ng may kapal, ang mithi ko ay magkatuluyan kayo. Pero Iha, habang nagtatagal, lalong lumulungkot ang buhay mo. Sa tingin niyo ba may pakialam pa sa inyo si Fredo? Sa akin lang siya makikinig. Kung anong sabihin ko, yun ang susundin niya. Hindi ba, mahal ko? Sa akin lang umiikot ang mundo mo. Oo, Berbola. Sige lang umiikot ang mundo ko. Kalimutan mo na si Fredo. Baka talagang si Berbola ay para sa kanya. Kapag pinagpatuloy mo pa ang pagmamahal mo sa kanya, baka kung ano na mangyari. Minsan ka nang napahamak. Ayoko nang maulit pa yan. Fredo! Hoy! Fredo! My God, do you know what you're saying? Who the hell are you? Dad! Ha? Anong kademonyo na ginawa mo sa anak? Ha? Dad! Ha? Yung sasaktan si Berbola! Wala talagang kwentang lalaki si Sir Fredo. At nalaman niya na umiibig ka ulit sa kanya, doon niya na pinakita ang tunay niyang ugali. Tsaka Isabel, babaero talaga yung si Sir Fredo, no? Una, si Betty. Pangalawa, si Cassandra. Pangatlo, si Berbola. Ang dami nilang chicks. Alam mo, Isabel, sayang lang ang pag-ibig mo sa kanya. Hindi, Buboy. Nung makita ko si Fredo, alam ko may mali sa kanya. At alam kong si Berbola ang may gawa, no? Ano? Ginayuman ni Berbola si Sir Fredo? Uso siguro ang gayong sa lugar ninyo, no? Eh di ba nga mga siray na kayo? Hindi kayo mga mangkukulam. Basta, Buboy, malakas ang kutob ko. May ginawa si Berbola kay Fredo. Kontrolado niya si Fredo. At hindi ko alam kung paano niya nagawa yun. Ay naku, Isabel. Kung totoo man ang sinasabi mo tungkol kay Berbola at kay Sir Fredo, wala ka na rin magagawa. Natalo ka na ni Berbola sa labang ito. At ang premyo, si Sir Fredo. Ha? Tandaan mo yan, ha? Ha? Paano kaya Nay, ano tong mga to?
Bakit ang daming pinamali dito? Naisip kasi namin ni nanay na magtayo ng sari-sari store dito sa bahay. Ako ang magbabantay. Nang sa ganun, may magawa naman ako. Lumpo nga ako, pero hindi naman ako inutil. Anak, hindi naman habang panahon nandiyan ka na lang sa wheelchair mo. Oras na makapunta si Paolo sa Japan, makakaipon na rin tayo ng pera pampa-opera mo. Tama si Inay, kuya. Makakalakad ka ulit. Siya nga po pala, Nay. Sakay na ako ng pera pambili niyan. Tignan mo mabuti ang lugar na to, Fred. Dahil ito na ang huling beses na makikita mo to. Papakalayo-layo na tayo. Oo. Dahil pag nanatili pa tayo dito, patuloy lang tayong guguluhin ni Don Juan. At lalong-lalo na ni Jezebel. Kaya tama lang na umalis na tayo dito. Naku, Nay, baka nangutang kayo sa Bombay, ha? Eh, lakas magtubo nun. Ako ang nagpahiram ng pera, Paolo. At bago mo pairalan yung pride mo, isipin mo muna kung gaano kalaking tulong magagawa nito para sa pamilya mo. Unting puhunan lang naman yung pinahiram ko eh. Wala ka pang 2 buwan sa Japan, mababayaran mo na ako. Wala ka ng ibang kailangan, Fredo. Kundi ako lang. Mamumuhay tayo ng tahimik, ang walang gulo. At sa wakas, masusolo na rin kita. May mahigaan ng bayad dito kada buwan. Yung banyo nyo nasa labas. Mahigpit akong kahera. Oras na hindi kayo makabayad, hindi ako magdadalawang isip na ipatapon ko kayo sa kalsada. Sheila May, dito ba tayo titira? Opo, Ma. Nanay mo yan? Baliw ba yan? Baka nananakit ng tao yan. Hindi po nananakit ang nanay ko. Huwag po kayo mag-alala. Siguraduhin mo lang. Bakit hindi mo dalhin sa mental hospital yan? Doon ang lugar ng mga siraang tuktok. Diding, okay ba talagang kita sa Japan? Nako, Tita Melba, kumpara dito, opo. Napakaswerte nga doon ni Paolo. Kasi yung bar na pinagkatrabuhan ko, sobrang galante. Onting tiis lang, pera ng kapalit. Anak, hindi ka naman masyadong ma-homesick doon. Nandiyan naman si Dingding eh. Kasama mo. Huwag kang mag-alala, Tita Melba. Akong bahala kay Paolo. Kaya ikaw, Paolo, magtino-tino ka. Bibihira ang mabigyan ng ganyang klaseng oportunidad. Eh, pasalamat na lang tayo kay Diding. Yan ang klase ng babaeng matino. Hindi katulad ng mga babaeng nakikilala mo. Sakit sa ulo. Sheila May, huwag mo akong dadalhin sa ospital, ha? Ayoko doon. Kasi hindi naman ako baliw, diba? Tsaka nanakawin lang nila yung baby ko doon. Ma, hindi po mangyayari yon. Pangako, hindi ko po kayo pababayaan. Hindi na po tayo maghihiwalay. Fredo, anong iniisip mo? Inaalala lang ako. Nandito ako nun. Gusto mag-ip sa akin. Fredo? Isang babae. Ako si Jezebel. Si Jessie. Wala kang ibang dapat matandaan kundi ang pagmamahal mo sa akin, Fredo.
Ayokong may iniisip ka ibang babae. Ang isip at puso mo dapat nasa akin lang. Ako lang. Naiintindihan mo? Patawarin mo ako, Berbola. Patawarin mo ako, mahal ko. Halika na. Si Jezebel po. Natutulog pa? Tinatawag ko kay Buboy. Buboy the boy! Nasaan na si Jezebel the girl? Dinagwada, pumunta pa ako sa kwarto niya. Wala po siya dun. Ha? Ano? Sigurado ka ba, Buboy? Oo, Lebus. At inibot ko ng buong bahay. Wala talaga siya. Oh, nasaan si Isabel? Nakausap niyo na ba yung doktor na mag-o-opera kay Kuya Mark? Nakapagpa-schedule na ba kayo ng operation? Ano ipambabayad namin? Paolo, sabi ko naman sa'yo, meron akong onting naipon. Ako muna magpapaluwal ng pera. Sobra-sobra ng ginagawa mo para sa amin. Tiding, nahiya na ako sa'yo eh. Paolo, sa mga ganitong sitwasyon, pwede ba kalimutan mo yung hiya na yan? At saka hindi naman ako ibang tao. Kahit pa paano naging magjowa naman tayo, di ba? Sino yung tumatawag sa'yo? Si Leo. May kailangan na siguro siyang tanongin sa akin. Huwag mo siyang kausapin. Ayokong may kaugnayan ka sa ibang tao. Berbola, ano bang balak mo gawin natin dito? Manatili habang buhay? Kailangan ko magtrabaho. Paano ako pag hindi magtrabaho? Wala tayong kakainin. Hindi pwede manatili lang tayo dito. Tagal na nun. Eksaktong 3 years, 4 months, and 2 weeks simula na naghiwalay tayo. Joke lang. Hindi naman ako ganun ka-addict, no? Pero ito, hindi to joke. Simula na naghiwalay tayo, wala pa ako nagiging boyfriend. Oo, may mga lalaki nanligaw sa akin, pero hindi sila pumasa. Mahirap ka kasi pantayan. Ayokong nawawala ka sa tabi ko, Fredo. Maraming humahadlang sa pagmamahalan natin dalawa. Berbola. May alam akong lugar. Kung saan maaaring magbuhay rin at hari tayong dalawa. Saan? Sa Sirenea. Paolo, prangka akong babae. Hindi ako marunong makipaglaro. Lalo na pagdating sa puso. Paolo, mahal pa rin kita. Diding. Hindi ko natatanungin kung anong nararamdaman mo para sa akin. Nakatakot ako sa sagot mo. Diding, ayaw kitang saktan. Kaya nga ayokong malaman yung sagot mo eh. Sapat na yung nasabi ko sa'yo yung nararamdaman ko. At umaasa ako na balang araw, masasabi mo rin sa akin na mahal mo ko. Dadalhin kita sa mundo ko, Fredo. Sasama ka sa akin sa Sirenea. Sasama ka sa akin. Kahit saan mo gusto, Berbola. Sasamahan kita. Tama nga ang kutob ko. Bihag ni Berbola si Fredo. Ginagamit niya ang tungkod para kontrolin ang isipan ni Fredo.
Jezebel, anong ginagawa mo dito? Nagpunta ako dito para iligtas ka. Kaya halika na. Sumama ka sa akin. Bakit mo sinaktan si Berbola? Bakit mo sinaktan si Berbola? Ginawa ko lang yun para sa'yo. Patasaktan siya! Ah! Fredo, nasasaktan ako! Fredo! Hindi pa ako binabalikan ng konta ko sa NSO. Aba, huwag ka masyadong umasa. Malaki ang posibilidad na mabigo ka. Kung hindi ko mahahanap kung nasan si Guada, wala nang ibang paraan para makita ko ulit ang aking anak. Kung hindi ang bumalik sa nakalimutan kong nakaraan. Ito bang ginamit sa'yo ni Berbola para magkaganyan yung isipan mo? Ha? Para kontrolin ka niya? Mas ibabalik kita sa dati. You want me to hypnotize you again? Aba, delikado yun. The last time na ginawa natin yung bumaba ang rate ng puso mo. Kapag ginawa natin muli, baka kung ano mangyari sa'yo. Mas nanaisin ko pang mamatay. Jaime, kaysa hindi ko makita at makapiling ang anak ko. Importante sa akin ito. Please, tulungan mo ako. Kailangan kong bumalik sa aking nakaraan. Baka ito ang magturo sa akin kung nasan ang anak ko. Fredo? Ano nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Binura ni Berbola yung alaala mo kaya ka nagkakaganyan. Pero babalik din yan. Ayos ka lang ba? Isa lang ang gusto ko malaman. Ano yun? Ikaw nga si Isabel. Now, close your eyes. Relax. Slowly listen to your breathing. Nasaan ka? Ano nakikita mo? May mga sirena. Pero paano nangyari yun? Fredo, makinig ka sa akin. Sa ako na lang ipapaliwanag sa'yo. Ang importante, tanggapin mo ko bilang ako si Isabel. Dahil yun ang katotohanan. Si Berbola nakatakas. Sandali, sandali. Muna, saka lang. Aba, nakikilala mo ba tinatawag niya ng Reyna? Hindi ko pa nakikita ang mukha niya. Pero nararamdaman ko, mahal siya ng mga sirena. Mahal nila ang kanilang Reyna, si Reyna Lucia.
O bakit? Natatandaan ko lang lahat. Ano ibig mo sabihin? Ako si Lucia. Ako ang reyna ng Sirenea. Oh. Okay ka lang? Ako, Isabel. Kanina pa kami naghahanap sa'yo. Si Jezebel. Nag-aalala na kami. Si Jezebel? O sige, papupuntahin ko si Erebus dyan at saka si Buboy. Mag-ingat ka, ha? Ano po sabi ni Jezebel? Nasaan daw po siya? Tama ang kutob niya. Ginamitan ni Berbola ng kanyang mahiwagang setro, si Fredo. At nandun daw sila sa isang bahay malapit sa karagatan. Hawakan mo yung setro. Nang mamatay pang hawak-hawak yan. Kailangan ko puntahan si Jezebel doon. Mapanganib ang buhay niya doon, lalo na't na kay Berbola ang setro ng mahal na reyna. Sigurado ako pag nagkaroon ng pagkakataon, gagamit ito ni Berbola laban sa kanya. Hayop ka talaga. Napakahayop mo! Kailangan maligtas ko si Jezebel mula kay Berbola at kay Fredo. Erebus! Halika rito. Walang kasalanan si Fredo. Si Berbola ang kalaban dito. Matagal na kitang dapat pinatay. Pero mukhang malakas ka kay Bathala. Pero wala ka nang kawala ngayon. Inagaw mo sa akin si Fredo. Ikaw ang dahilan kaya hindi ko siya maangkin-angkin. Berbola! Tamang-tamang pagdating mo, Fredo. Masasaksihan mong kamatayan ni Jezebel. Nang dahil kay Fredo, nalagay sa kapahamakan si Jezebel. Huwag mong sisihin si Fredo. Ang pag-ibig ni Jezebel kay Fredo ang nagtulak sa kanya sa sitwasyong ito. Kahibangan ng pag-ibig na yon! Matagal ko na sinabi sa kanya, nakalimutan na niya ang Tagalupa. Berbola, pagbayaan mo na si Jezebel. Ako naman ang gusto mo, di ba? Sasama ako sa'yo. Hindi kita iiwan. Huwag mo lang sasaktan si Jezebel. Hanggang ngayon si Jezebel pa rin ang iniisip mo. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, siya pa rin ang mahal mo? Pinagtataksilan mo ko ng harap-harapan, Fredo. Hindi totoo yan! Ikaw ang iniibig ko, Berbola. Sinungaling ka! Si Jezebel ang mahal mo, hindi ako. Isa kang sireno. Ako isang sirena. Hindi natin kontrolado ang sitwasyon. Tandaan mo, kapag tayo ay umibig, mahirap nang baguhin yon. Pero magkakamatayan muna kami bago kanya maagaw sa akin. Kung ganon, pabayaan mo na lang kami ni Jezebel. Hindi dakila ang pag-ibig ko. Puro poot ang nararamdaman ko. Ang masasabi ko lang sa'yo, si Fredo ang tinitibok ng puso ni Jezebel. At kamatayan lamang ang makapaghihiwalay sa kanilang dalawa. At yun ang ipaparamdam ko sa inyong dalawa.